Ito pala ang kwento ng buhay ni Ferdinand Marcos Sr. Si Ferdinand Edrelan Marcos Sr. September 11, 1917 hanggang September 28, 1989 ay isang masalimuot na kwento ng katalinuhang akademiko, kontrobersyal na mga pahayag tungkol sa kanyang papel noong digmaan, at isang 21 years na pagkapangulo na nagsimula bilang demokratikong pamumuno ngunit nauwi sa autoritarianismo. Kapanganakan, ipinanganak sa Sarat, Ilocos Norte, kina Mariano Marcos at Josefa Edrelan. Kaso nang nalundasan noong 1939, habang nag-aaral ng abogasya sa University of the Philippines, siya ay nahatulan sa pagpatay noong 1935 kay Julio Nalundasan, isang karibal sa politika ng kanyang ama. Tagumpay sa bar exam, habang nakakulong, nag-aral siya para sa bar examination at lumabas bilang top-notcher na may score na 92.35%. Ipinagtanggol niya ang sarili sa Korte Suprema, at si Justice Jose P. Laurel ang sumulat ng desisyon na nagpawalang sala sa kanya noong 1940. Ipinahayag ni Marcos na isa siyang lubhang pinarangalan na bayani ng ikalawang digmaang pandaigdig at pinuno ng grupong gerilyang, ang mga Maharlika. Gayunman, ipinakita ng mga tala ng pamahalaan ng Estados Unidos na ang mga pahayag na ito ay labis na pinalaki o hindi totoo. Nagsilbi siya ng 3 termino sa mababang kapulungan, 1949 hanggang 1959, nahalal sa Senado, 1959 hanggang 1965, at kalaunan ay naging Pangulo ng Senado noong 1954, pinakasalan niya si Imelda Romualdez matapos ang 11 araw na panliligaw. Pagkapangulo at Batas Militar, 1965 hanggang 1986. Mga unang taon, nahalal noong 1965 at muling nahalal noong 1969. Ang kanyang unang termino ay minarkahan ng malalaking proyektong pang-imprastruktura, tinaguriang Edifice Complex, at pag-unlad sa agrikultura gaya ng Miracle Rice. Batas Militar noong ika-21 ng Setyembre taong 1972, nilagdaan ni Marcos ang Proclamation No. 1081 na nagdeklara ng batas militar sa bansa, na kanyang binigyang katwiran dahil sa umano'y lumalakas na banta ng komunismo at kaguluhang panlipunan. Karapatang pantao at pandarambong, ayon sa mga independenteng ulat, mahigit 3,000 extrajudicial killings, 35,000 kaso ng torture, at 70,000 pagkakakulong ang naitala sa panahon ng kanyang rehimen. Tinataya ng Presidential Commission on Good Government (PCGG) na ang pamilyang Marcos ay nakapagkamal ng $5 bilyon hanggang $10 bilyon mula sa kaban ng bayan. Pagbagsak at pagpapatapon. Pagpaslang kay Ninoy Aquino, ang pagpatay noong 1983 sa kanyang pangunahing karibal na si Benigno Ninoy Aquino Jr., ang nagpasiklab ng malawakang kilos protesta laban sa pamahalaan. Revolusyong People Power matapos ang kontrobersyal at pinaniniwalaang dinayang snap election noong 1986, isang mapayapang pag-aalsa ng mamamayan na kilala bilang EDSA People Power Revolution ang nagpatalsik sa pamilya Marcos at nagtulak sa kanila na tumakas patungong Hawaii noong ika-25 ng Pebrero taong 1986. Kamatayan. Namatay si Marcos sa pagpapatapon sa Honolulu noong 1989 dahil sa mga komplikasyon sa bato, puso, at baga. Ang kanyang mga labi ay ibinalik sa Pilipinas noong 1993 at kontrobersyal na inilibing sa libingan ng mga bayani noong 2016.